Magandang araw mga katokers, mga katoshis, mga katongis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, talakayin natin itong magaganap na laro ng Gilas Pilipinas laban dito sa Guam. Ito yung ating unang laro sa first window. Okay? Yung pangalawang laro versus Guam dito gaganapin sa bahay natin, sa bansa natin, ano? Okay, so tingnan natin at silipin natin yung mga numbers, no? Let's go down to the stats, ika nga nila, no? Para magkaroon tayo ng konting idea paano ang laruan, okay? O saan magaling, saan mahina itong Guam na kakalabanin natin sa Biyernes, mga kababayan. So, tsaka sino yung mga players to watch out, okay? Para makita natin at meron tayong baga ine-expect, no? Mapagplanuhan ng Gilas Pilipinas kung ano ang dapat nilang gawin at humble suggestion natin. Bagaman di naman tayo maririnig, okay? Sino ba naman kami para pakinggan, no? At least mayroon tayong maibibigay na opinion tungkol dito sa laro ng Guam versus Gilas Pilipinas. Alright, eto na po. Okay, talakayin na natin ito, mga kababayan. Itong lineup at statistics ng Guam. Ikumpara natin dito sa ating mga numbers din naman ng Gilas Pilipinas. Okay? So, ayan. Tingnan na ngayon natin, mga kababayan. Eto na po. Okay, eto na, oh. Eto na. Guam versus Philippines. Okay. Sa puntusan, okay, mataas tayo. 78 point or 79 points per game. 65 or 66 points per game. By the way, bago tayo magpatuloy, itong mga stats na to, disclaimer lang, mga kababayan, hindi ito direktang masasabi nating magdedetermine ng laro, tipo ng laro natin versus Guam o ng Guam sa Pilipinas, sa Gilas Pilipinas. Bakit? Ang source po natin dito ay ang website ng FIBA Asia Cup. Okay? Iba kasama natin ang Guam sa FIBA Asia Cup, yung 16 teams, ano? Hindi naman natin nakalaro, no? Hindi natin kagrupo ang Guam nung nag-FIBA Asia Cup tayo. Hindi natin sila nakalaro. So, walang previews na mapaggagamitan tayo ng comparison, no? Etong ginagawa natin is what? Para, well, masasabi nating quote-unquote forced comparison. But, makikita natin kung anong at least, no? At face value, makikita natin kung paano maglaro itong Guam sa pamamagitan ng mga certain numbers or the departments, no, na departments ng laro, no, na kanilang na meron sila, no, certain departments sa kanilang laro or yung kanilang kumbaga parang yung anong tawag doon, yung certain aspect ng kanilang laro, no, makikita natin through these different numbers, no. Alright, o tingnan natin, tuloy tayo. Okay, 79 points, mataas tayo pagdating sa point production. Okay, sa rebounds lamang din tayo, 42.4, 36.8. Okay, 13.6 offensive rebounds, 10.5. Lamang tayo talaga, no? Pero sa defensive rebound, medyo close ito.
28.8, 26.3. Okay? So, kasi may mga malalaki rin sila mga kababayan, ano? Ang Guam. Mamaya pa titingnan natin yung mga players, ano? Okay, sa assist, mas magaling tayong magpaikot ng bola. Okay? Mag-distribute ng bola. At mag-share. Okay? Sa steal, sa depensa, medyo ano to medyo lamang ang ang rito. Ang Guam. Okay? 5.8, 5.2, although parehong 5 yan, pero still, may konting ungos na 0.0, na 0.6. Okay? Sa blocks, lamang tayo. Okay? Because of AJ Edu. Ewan ko kung masipag mag-blanka tong mga players na matatangkad ng Guam, ano? Pero kasi, ang pinanonood natin is Gilas Pilipinas, no? Madalas si AJ Edu ang nambablanka ng tira ng kalaban, ano? Yan, kasama yan dyan, ano? Turnovers. Mas maraming mistakes na ginagawa o nagagawa ang Guam at 14, tayo 10.2 lang. Maayos na yan, ano? Isang game, 10.2. Well, okay din naman yung 14, pero relative tayo, no? Comparison. So, mas mababa tayo. So, mas maayos tayo, no? Sa personal fouls, madalas tayo mag-foul. Eto, medyo liability to natin ng konti. Madali tayo mapunta sa penalty. Okay? Which, oo nga naman, mapapansin natin, okay? Madalas tayo na pupunta agad sa penalty. Okay? Which, Guam can take advantage, no? As long as walang rito walang free throw percentage, ano? Kung may free throw limited lang kasi ang ang ibinibigay ng website ng FIBA Asia Cup, ano? So, yan. So, at least, nakikita natin kung anong klaseng laro at anong may expect natin sa laro versus Guam, ano? Halos lahat ng departments, aspect ng laro, lamang tayo. Okay? So, ibig po sabihin nito, kung lamang tayo sa stats, mananalo na tayo. Ay, mga kababayan. Pagdating sa basketball, bilog daw ang bola, ika nga nila. Okay? Hindi ko mo lamang tayo sa stats, panalo na tayo. No? All the way, ano? At nga, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi naman diretsong laban ito nung FIBA Asia Cup. Okay? Hindi naman natin nakalaro ang Guam. Kumbaga, parang ipinagdikit lang natin ito. Tinignan natin, compare. Sino lamang, sino mas marami, sino pero hindi iba ang nakalaban ng Guam dito sa numbers na yan nila. Iba rin naman ang nakalaban ng Gilas Pilipinas dito sa mga numbers na binabasa natin. Okay? So, hindi diretsong Guam ito, mga kababayan. Pero at least, nagkaroon tayo ng parang hinuha kung anong klaseng team ang Guam, mga kababayan. Ngayon, tingnan natin yung mga key players sila. Sino ba gumagawa dyan? Sino ang dapat nating bantayan, mga kababayan? Tingnan nga natin. Okay, sa points per game, dito na lang tayo muna mag-concentrate, ano? Etong si Ty Wesley, ang kanilang number 1 scorer, no? We averaging 17.7 points, followed by our kababayan, si Jericho Cruz. Okay, gumagawa pala ito sa sa Guam, 16 points per game. At itong si Takumi Fukuda yata to. Tingnan ngayon natin. Doon tayo sa kabila. Yan, okay. At saka yung iba pang mga players na gumagawa at pumupuntos dyan. Takumi Fukuda or si Gabriel Simon. Okay? Tingnan natin yung points. Ito po. Ayan. Points. Alright. Points for, ito si Ernest Ross Jr. Ito, magaling din to.
11.5 points per game. Si Gabriel Simon, 12.3. Jonathan Galloway, 6.8. Pero ang efficiency niya, 11.8. Maganda ang laro niyan, ano? Kahit mababa ang puntusan mo, basta ang efficiency mo positive lagi, maganda ang nilalaro mo. Sa tuwing ipinapasok ka, lumalamang yung lumalabang yung team ninyo, no? Ty Wesley, 70.7, and tingnan nyo naman ang efficiency, 21.7, mga kabayan. Okay? Mark Johnson Jr. di masyado to ang threat. Ito si Jericho Cruz. Very surprising. 16 points with an efficiency of 9.5. Okay? So, bagamat ito ay kababayan natin at kasama natin sa PBA, well, for nation's pride ito. wala mo nang kampi-kampi, wala mo nang Pilipinong barka-barkada. Kaya nandiyan ka sa Guam team, okay? You are a Guamanian, okay? Kalaban ka namin. Yun. Ganyan naman sa basketball, kung minsan nakakalaban mo yung kaibigan mo, no? Okay? So, ayan ang mga players na mamarkahan natin. Mamarkahan ng Gilas Pilipinas. Itong si Ernest Ross, Simon Fukuda, Gabriel Simon. Well, Jonathan Galloway, pwede rin gumawa yan. Although hindi naman natin sinasabing baka naman kasi may iniinda or na-injure kaya mababa yung Isa yan sa mga binanggit ko sa players to watch noon sa mga nakaraang kong vlog, Okay? Baka malay natin kaya 6.8 yan dahil hindi naman pinapasok or nagka-injury or hindi, Hindi natin alam, Pero magaling din daw yan, Si Ty Wesley, ito yung number 1 na watch out natin, mga kababayan. Okay? Si QMB ang itapat nyo dyan. Kaya si AJ Edu. Okay? Tapos itong si Jericho Cruz at the guard position. Okay? Yan. So, yan ang bumubuo. More or less, at least, meron tayong idea. Sino-sino ba yung mga babantayan natin, mga kababayan? Of course, alam natin, ginawa na ng Gilas Pilipinas coaching staff ang kanilang trabaho of scouting these players and their tendencies. Okay? Strengths and weaknesses nitong mga players na to. Okay? And during practice, yan ang pinag-uusapan nila at yan ang pinapractice nila. Okay? So, abang-abang na lang tayo kung anong mga strategies ang ilalabas ni Coach Tim Cone pagdating sa laro. Alright, mga kababayan? So, ganito na lamang po ang ating pagbibigay ng opinions and suggestions sa ating mini vlog, Alright? So, patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel. Sa mga bagong pasok, bagong nanonood, huwag po kayong mahihiyang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. At paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.